Ayan, si Ben Tulfo kasi ganito. Nag-aaway sila ni Marcoleta. Dahil dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang kay Ben Tulfo, grandstanding lang yan. Na dapat COA ang nag-iimbestiga and so on and so forth. Tingnan natin muna ito and then reaction na natin. Sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? May galit ka ba kay Marcoleta? Sige. Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when I said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na. Kasi maganda yung sinabi nito ni Ben Tulfo. Kasi siya bilang isang Pilipino, lahat naman tayo entitled tayo sa ating opinion. Maganda yung opinion din niya na ang ombudsman dapat mag-set din ng separate na na investigasyon. Kasi itong Senate Blue Ribbon Committee, supposedly in aid of legislation ito. Tapos kung merong mga kakasuhan ng mga tao, lang sila, yung magre-recommend lang sila na kasuhan yung mga tao na ito. So technically, basically, itong Senate Blue Ribbon Committee na to, wala tong capacity magpakulong at walang makukulong talaga dito. Yun talaga yan. Wala talagang makukulong dyan. Pero, dahil dito sa mga inquiry na ito, mas lumalalim ang kaalaman ng mga Pilipino sa gaano ba talaga tayo kalubog sa pagnanakaw. Gaano ba talaga karami na yung ninakaw nila, gaano ba talaga nila ginagawa yung scam nila. Natututo tayo sa mga Senate inquiry na ganito. Pero, hindi lahat ng Senate inquiry helpful. Kaya ito si Ben Tulfo, meron din siyang point sa sinasabi niya na yung Senate inquiry, wala namang makukulong dyan, ganito, ganyan. Totoo rin naman yan. Kasi ayaw ko rin sa Senate inquiry ni Risa Ontiveros. Kasi yung Senate inquiry ni Risa Ontiveros, puros lang naman, pag-atake lang naman sa Kingdom of Jesus Christ, pag-atake kay pastor, paninira kay pastor, paninira sa mga Duterte. Yun lang naman talaga yung layunin nun. Wala rin naman siyang in aid of legislation na nagawa doon or wala naman siyang legislation na bago na nagawa na konektado doon sa hearing niya. So, ginagamit yung kapangyarihan para makapangbaboy ng kalaban. Naniniwala ako dyan. Ang Senate inquiry pwedeng maging ganun. Pero sana sa akin lang Ben Tulfo, yung Blue Ribbon Committee hearing ng flood control na ito, dapat talaga nalalaman ng taong bayan kung gaano kalalim ang pagnanakaw, gaano kademonyo mga taga-gobyerno rito. Baka sakali magising tayo at hindi na natin iboto itong mga ito or maging matalino na tayo at mahiya na sila dahil educated na ang taong bayan, hindi na sila basta-basta makapangurakot sa susunod. Yun yung isang gusto kong mangyari rito. Aside from mag-legislate sila, may ma-enhance silang batas or makapag-resolution sila at makapag-advise sila kung sino yung mga dapat kasuhan. Para sa akin, okay tong Blue Ribbon Committee, but not all Senate inquiries are helpful sa mga Pilipino. Kaya dapat pinipili din yung mga tinitelevise na mga Senate inquiry. Dapat yung mga ganitong klase ng Senate inquiry, dapat talaga to televise to para matuto mga Pilipino. Pero yung ibang mga Senate inquiry na alam naman natin na puro grandstanding at politika lang, dapat hindi na tinitelevise dahil lang naman yan, puros kabalbalan lang naman yan. Maganda yung sinasabi ni Ben Tulfo na dapat nag-iimbestiga separately ang ombudsman, trabaho niya yun. Dapat din pabayaan niya na itong Senate mag-function according doon sa mga pasok naman sa kanilang trabaho itong ginagawa nila.
O parang parang ano parang hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan dito sa statement ng bawat isa. Mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan. So nasaktan Yun, posible. So, he's not actually attacking the Senate Blue Ribbon Committee. Ang sinasabi niya talaga in general, ang mga committee hearings or committee, yung mga ganito in aid of legislation, grandstanding lang talaga yung nangyayari, which is totoo naman yun. Truth hurts. Walang masama naman sa sinabi ni Tulfo. Hindi naman niya sinisiraan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman niya sinasabi na bulok ang Senate Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta walang kwentang tao. Wala naman siya sinasabing ganun. Oo, kaya yun sana, ang akin lang, si Marcoleta, medyo tumanggap ka ng kritisismo, ganun talaga. Oh, pero kayo namang mga nakikriticize, tumanggap din kayo ng kritisismo mula sa kanya. Kung si Marcoleta, pikon at nagsasalita, ganun din yun. Kung may meron kang kalayaan sa pagpapahayag mo, si Marcoleta meron din. Oh, so pare-parehas kayo dapat hindi balat sibuyas. Blarga. Sure, naging personal yan. Oo. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip. Ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila. Nabinanatan ako. So, lang yun. Kasi meron ka rin namang TV program, radyo program na ginagamit mo rin naman para banatan din yung iba. So, okay lang yun, sir. Anong problema ron? Pare-parehas naman tayong gumagamit ng mga plataforma na meron tayo eh. Oh, walang problema ron. Ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Oo, pero para sa akin, Ben Tulfo, minsan lang naman tayo magkaroon ng hearing na involve yung taong bayan at talaga namang malapit sa puso ng taong bayan dahil niloloko ng mga putang inang mga mga politiko ang mga mamamayang Pilipino. So Ben Tulfo, pabayaan mo. Bakit kapag ito sinisita mo, bakit yung ibang Senate inquiry hindi mo sinisita? Sitahin mo rin yung iba. Bagamat totoo rin naman yung mga sinasabi mo about grandstanding, marami tayong matututunan dito at maraming ma-i-expose na mga tao dito. Pabayaan mo kasi kapag itong kaso na to diniretso na sa ombudsman, wala na. Hindi naman naka-livestream ang ombudsman. Hindi naman nagre-report ang ombudsman sa mga Pilipino. O so pabayaan natin na ito, si Marcoleta, gamitin niya yung kanyang platform para naman kahit paano mapahiya itong mga buwakan ng inang mga kontraktor na ito, mga tiga-DPWH. Unless, Ben, meron kang pinoprotektahan. Yun lang Hindi ako naniniwala na meron kang pinoprotektahan. Pero unless sir, meron kang pinoprotektahan, hindi mo talagang gustong ma-expose yung mga tao na pinoprotektahan mo through Senate inquiry ni Marcoleta. But if wala kang pinoprotektahan, pabayaan mo lang. Nag-i-enjoy kami, sir eh. Gustong-gusto namin yung mga naririnig namin. Nagkaalam kami tungkol dun sa mga kontraktor. Malalaman ba namin yung mga kontraktor kung hindi dahil dito? Sino yung mga kontraktor? May-ari? Anong distrito? Ganyan-ganyan? Ano yung mga proyekto? Hindi naman namin alam yun. Dahil dito sa hearing na to, nalalaman namin. Parang nung hearing nung nakaraan ni Amy Marcos, tungkol dyan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Di ba alam naman na natin yung mga irregularities? Sabi nung iba, ba't ka pa nagpahirim? Alam naman namin, nanggagamit ka lang eh. But on the other hand, yung hearing na yun ni Amy Marcos doon sa kidnapping kay Pangulong Duterte dinala sa ICC, ang dami nating nalaman doon na sinungaling pala talaga to its core, hanggang buto, hanggang kaluluwa, sinungaling pala si Rimulya na John Vic Rimulya. O nakita natin gaano kayabang talaga si Torre.
At nakita natin gaano kabobo yung mga yung mga law enforcers natin sa Pilipinas pagdating sa pag-intindi ng batas. Marami tayong natututunan. Ngayon, maganda yon. Ito, maganda to. Huwag natin pigilan. Unless nga meron kayong ayaw na ma-expose na mga tao na alam nyo na lalabas dito. Yun lang yun, sir. Pero ako, okay ako dito. Maganda to. Malaman natin. Gusto natin makita, mapahiya on national television to mga punyetang mga kontraktor na ito. At makita natin kung gaano sila magsinungaling para magamit natin sa mga kaso sa kanila sa korte because under oath sila dito. Yun lang yun. Titingnan natin ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. I-research niyan. Ilang percent? Kung tutuusin sa walang mali sa sinasabi ni Ben Tulfo. Kaya lang, ang dating kasi parang pinipigilan niya or wala na siyang tiwala dito sa inquiry na to. No, sir. No, sir. Gusto namin to, okay sa amin to. Gusto ko lang malaman mo, sir, na bagamat meron kang kalayaan sa pagpapahayag at yan yung nararamdaman mo, hindi po kami pabor. Yun lang yung gusto nating sabihin. Ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapa-epal grandstanding kasi diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa akin... Totoo naman, ilan sa kanila nasasabit talaga sa flood control. Kaya nga, yun yung dapat natin na malaman para at least, pag tumakbo ulit mga hayop na yan, alam na natin na magnanakaw yan. I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. In relation... The question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan. Yun yung mali. Yung inatake mo, yung komite na parang sinasabi mo na yung komite, nag-grandstanding lang. Doon ka mali, sir. And this is one of the few na mga Senate inquiries na interesado kami. Lahat ng mga inquiry na wala kaming pakialam. Ito lang talaga, tsaka yung pagtalakay sa mga budget. Yun lang kami interesado, pera ng taong bayan yan. Huwag mong pigilan, sir. Okay lang yan, mag-statement ka, okay yan. Maganda rin naman sinasabi mo, opinion mo yan. Pero palagay ko, sir, medyo magdududa lang ang tao kasi sa dami naman ng mga inquiries hearing dito, hindi ka naman nagsasalita. Di ba? Dami naman mga issues, hindi ka naman nagsasalita noon. Tapos ngayon bigla kang out of the blue, bigla kang naging involved sa politics. Biglang naging involved ka dito. Kaya magugulat kami, ba't biglang nakialam ang Ben Tulfo? Ang tagal-tagal. Ang dami may problema dito. Impeachment ni BP Sara, hindi rin. I mean, ang dami mga naging problema ng Pilipinas na inihintay namin yung statement mo, hindi ka nagsasalita. Bakit biglang dito? Bigla kang nagsalita. Yun yung isang malaking question mark May mga issue sa mga kapatid mo noon, hindi ka rin nagsalita. I mean, talaga, medyo talagang nahagulat lang talaga yung statement mo na supposedly, ang mga Tulfo kasi, galit yan sa mga magnanakaw, nang-aapi ng mga mahihina, at saka yung mga abusado. Pero dapat nga dito masaya tayo Di ba kayo din naman, nag-i-expose din kayo ng abusado, yung mga kapatid mo sa mga shows nila, si Rapi Tulfo. Nag-i-expose din ng mga may napapakulong ba si Rapi Tulfo? Doon sa mga pag-i-expose niya, doon sa mga pagko-content niya, wala din naman. Di ba? I mean, bayaan mo nang gawin nila yung mga dapat nilang gawin. Besides, okay naman sa taong bayan to Ayos na yan, sir. Pambatas or
Mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan for prosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso yun sa Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman pag medyo may nagsasalita sa kanya. Di ako sure kung bakit ganito siya towards Marcoleta. Hindi ko alam anong history nila. May narinig lang ako na nagkaroon ng problema tong dalawang to sa isang event dyan sa Hong Kong. Kasi nga parang lumalabas si Ben Tulfo nung tinawag si Ben Tulfo ng tao. So, siyempre, nagkagulo yung Filipino community. Picture-picture. Pagtaas sa speech niya, picture-picture. Nung lumabas siya, sumama. Palabas yung mga tao. So, ang mali yung program host, biglang tinawag naman si Marcoleta. Magkasunod sila. Tinawag si Marcoleta na magsasalita. Wala na yung mga tao dahil lahat hinabol si Ben Tulfo. So, parang doon yata nagsimula yung away nitong dalawang to. Narinig ko lang yun, ha. Na parang feeling nito ni Marcoleta sinabotahe yung kanyang speech dahil parang lumabas nga yung mga tao, sinundan si Tulfo, kaya nagkaroon sila problema. Kasi ganun lang, kalimutan nyo na yung issue na yan. Mga committee, napipikon siya. Lahat ata nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong nyo kay... Okay lang yun. Kung yung mga broadcaster magalit, okay lang. Yung yung dalawang Llamas, tsaka yung si Karen Davila, magalit, okay lang. Walang problema. Kung yung mga kapwa mo, senador, mainis sa'yo, okay lang. So long as you are doing your job. Is Marcoleta doing his job? Yes. Is itong ginagawa ni Marcoleta part of his kumbaga trabaho o kapangyarihan? Pasok ba to? Pasok naman. So I don't think there's something wrong with this, Ben Tulfo. So why making a big fuss? Yun lang naman. Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let's let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motoprop. Yun ang maganda. I-push mo, bugbugin mo ang ombudsman na kumilos na sila dito. Yun ang maganda. Oo, pero kung yung parang si Magalong lang yan eh. 'Di ba? Natatandaan ninyo si Magalong nung nakaraan, may expose, tas nagalit si Richard. Biglang binanatan ni Richard. Gulat tayo. Ba't biglang binanatan ni Richard to? Ang ganda-ganda nung sinasabi ni Magalong. Only to find out, si Richard, meron pala siyang maanumalyang flood control project din. Diyan din maanumalya. Pero meron din question ng anomalya diyan sa flood control project niya diyan sa kanyang probinsya. Kaya magtataka ka. Meron na, kaya pala, di ba? Ngayon si Ben Tulfo, di ko alam kung bakit bigla siyang naging ganito. Although alam ko frustrated siya, gusto niya na may makulong talaga dito, siguro maganda, tumulong na lang siya. Gamitin niya yung kanyang platform, bugbugin niya yung ombudsman, at kung sino man ang pwede niyang itap para may makulong dito, tulungan na lang niya taong bayan, di ba? Kaysa batikusin mo yung kakasimula pa lang na investigasyon. O siguro kung pangalawa, pangatlo, pang-apat, katulad ng Quadcom, di ba? Kung halimbawa, katulad ng Quadcom, wala talaga nangyayari. Katulad ng Quadcom, puro katarantaduhan lang yung nangyayari doon. Yun, sitahin na natin. Pero kung ganito, di ba, katulad na karaan, pinatawag ng Congress yung mga vloggers. Hindi ikaw, bilang isang broadcaster, dapat, tutol ka dyan. Kasi pag sikil yan sa malayang pagpapahayag, di ba? Pero di naman na kayo nagsasalita. Ba't biglang dito nagsasalita kayo? Ano meron? Investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly.
Exactly. Kasi Yun, maganda yun. And I think si Marcoleta, yun din naman ang layon. Kaya nga, ang ginagawa ni Marcoleta rito, doon sa mga ebidensya na meron siya, pinagtitibay niya yun para malakas yung kaso natin sa mga putang ina nito. Kasi kapag hindi diniin dito sa Senate inquiry na to, yung mga hayop na yan, pag in-endorso natin yung kaso sa kung saan mang dapat i-endorso yung kaso na yan para makasuhan sila or malitis sila, mahina. Versus kung under oath on live TV, nakita ng taong bayan kung paano talaga tayo ninanakawan, malakas-lakas ang laban natin, sir. investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa Sandigan Bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman eh. Alright. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit yun sa tatama. Sandigan Bayan. Kaya yung mga ibang... Itong sinasabi ni Tulfo, walang mali dito, tama rin ito. Baka pinanggagalingan niya is frustration dahil humahaba lang eh. Parang gano'n na dating sa kanya, humahaba lang eh. Binibigyan pa natin sila ng tawag dito, ng media mileage. Putang ina, kulong na kagad mga yan. Maganda rin naman yun. Okay din man yun. Oo. Pero para sa akin pa din, mas gusto kong makita yung mga pagmumukha nito, magsinungaling sila sa mga hearing na ito para lumakas yung ebidensya ng mga kaso na ipafile natin sa kanila. So, I'm for the continuation of the Senate Blue Ribbon Committee. Minsan lang tayo makabawi. 'Di ba? Minsan lang tayo makabawi sa mga hayop na 'yan, ipipigilan pa natin. Ang dami namang mga hearing na dapat na napigilan eh. Dahil wala naman talagang katuturan at walang silbi sa buhay ng taong Pilipino eh. Dapat 'yun ang sinisita natin. Itong mga ganito, gusto natin 'to. natin. Siguro maintindihan nila. Ginagawa kong trabaho ko sa media. O this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang baka maging ano to eh. Maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh. Hindi na inaabangan kung ano magiging resulta. Inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo. Noon pa, ganyan na rin naman yung panawagan natin. Noon pa, nung kay Risa Ontiveros, sabi nga natin, sampa mo na kagad. Hindi ka naman investigador, ba't mo iniimbestigahan yan, yung kaso ni Pastor? May korte naman. Di kung may mga ebidensya yung mga testigo mo, magdemanda sila sa korte. Ginagamit mo pa yung platform ng Senado, mga live streams para masira si Pastor. Totoo naman din yung sinasabi ni Ben Tulfo. Pero yun nga, gusto namin to, sir. Okay na to. Huwag mo nang banatan to. Banatan mo na lang yung ibang yung ibang mga Senate inquiry. Huwag na to. Iwan mo na to sa amin, ha, sir? Ha? Kasi tututukan namin to. Huwag ka mag-alala. Tututukan namin to. Tapos hindi natin tatantanan hanggang di mamatay yung mga hype na yan. Ang martilyo na to, gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontempt ka? Yun ang inaabang ng mga tao eh. Sarsuela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben. Ito, may bagong balita nga kasi nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan. Yun. Pinipersonal niya na si Marcoleta kasi yung mga actions na ni Marcoleta yung sinasabi niya. So, clearly, meron talaga silang conflict ni Marcoleta. Pero kung yung conflict ni Marcoleta gusto magsuntukan kayong dalawa, okay lang din. Wala kaming pakialam kahit magkalmutan kayo, magkurutan kayo, magkagatan kayo ng ilong. Okay lang sa amin yun. Pero itong hearing, wag nyo nang pakialaman. Amin to. Magpatayan kayo ni Marcoleta pagtaas yan, okay lang. Suntukan kayo ng magsuntukan kayo ng leeg, okay lang din, walang problema. Wag niyo nang pakialaman tong hearing. Gusto namin to, sir, nabangan namin to. Hindi na nga ako matutulog, kakaantay rito eh. Ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, My point of view as a fourth estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation. All the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka. Or gagawa ka ng sariling fact-finding. Anong ginagawa? Si Bongbong, job well done.
Si Bongbong, job well done. Si Marcoleta, hindi. Ganon. Si Marcoleta nag-iimbestiga, di siya job well done. Si Bongbong, job well done. Wala kang ginawa eh. Wala kang ginawa si Bongbong eh. Tapos job well done. Ano ba naman yan? O sige, total naman, karapatan ni Ben Tulfo yan sa kanyang malayang pagsasalita. Oo, ito isa pang balita tungkol diyan. Mainit talagang mainit, binabanatan. Talagang medyo may nakikita ako ritong demolition job kay paring Marcoleta. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent... Alam mo, ang gusto ko dito kay Marcoleta, yung mga kupal na matatagal na mga senador, na mga punyeta, wala naman nagawa talaga sa Pilipinas. Yung mga angyayabang matagal na kami dito, pero walang mga silbi. Nakakatuwa na isang bago na senador hindi natatakot sa kanila, hindi nagpapabuli. So good job ka dyan, Marcoleta. Tama yan. Yung mga pagsagot-sagot mo sa kanila, yung mga pag-reply mo sa mga sinasabi na, very good ka dyan. Good job. Mahusay ka. Dapat ganyan. Huwag kang magpatakot sa mga putay na yan. Wala namang mga nagawa yan. Pakita mo. Body na tututok sa probe. Isinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Tama yan. Ganyan, Marcoleta, huwag ka matakot. Kung kaya nila magsalita, kaya mo rin. Senador sila, senador ka rin. Alam mo, malaki ang diferensya ng isang senador na walang nakikinig sa kanya at sa isang senador na bago na yung mga masang Pilipino sumusuporta. Si Lacson, si Kiko, pabayaan mo yung mga punyeta na yun, walang mga hindi sila importante, hindi nakikinig ang taong bayan sa kanya. Actually, yung ni Lacson, yung expose niya, ginagawa mo na yan sa hearing mo eh. Di ba? Bakit hindi mo na lang, ikaw Lacson, hindi mo na lang dalhin yung nalalaman mo dito sa hearing ni Marcoleta? Ba't kailangan pa privilege speech? Okay din naman yan, kapangyarihan mo yan. Pero maki-cooperate ka sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi yung may Senate Blue Ribbon Committee na nagpi-privilege speech ka pa tungkol din sa flood control ghost project din. O di imbis na makatulong sa hearing ni Marcoleta, talagang mukhang nagpapasikat ka lang, hinayupak ka. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Okay lang yun. Kayang-kaya naman kayo ni Marcoleta. Yung mga utak nyo, kayang-kaya naman ni Marcoleta. Nilampaso nga kayo lahat eh. Nilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanatan ni Marcoleta. Tama yan, banat ng banat, banateros. Ganyan ang banateros. Banat ng banat, Marcoleta. Huwag kang matakot. Matatakot ka sa mga yan. Hindi naman binoto ng taong bayan yung mga hayop niya. Mas marami ka naman boto sa mga yan.
na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso, na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon. Oo nga, hindi naman dapat magpaepal si Marcoleta. Una, hindi naman yan siguro gustong tumakbong presidente. Nanalo na siyang senador. I mean, ba't ka pa magpapaepal? Hindi ba't ka, work smart na, ba't ka pa magpapakapagod? Kung pwede ka naman maging Lito Lapid, na uupo-upo na lang dyan. Hindi ka pa nahirapan, di ba? Eh kaya lang, nanalo ka, ganyan pagka makajus nanalo ka, binoto ka ng taong bayan, nagtitiwala sa iyo ang taong bayan, so gamitin mo yung tiwala ng taong bayan sa iyo. Magtrabaho ka. Dapat lahat kayo mga senador ganyan. Magtrabaho kayo, gumawa kayo ng mga batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino, gamitin ninyo yung mga talento ninyo para sa kapakanan ng mga Pilipino, mamahalin kayo ng mga Pilipino. Ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Ayan kasi si Karen Davila, syempre natanggal yung ABS-CBN, so okay lang yan, karapatan niya yan. Pero ang mga EPAL, yung mga kapatid, yung Rapi Tulfo tsaka yung Erwin Tulfo, yan ang EPAL dahil may mga pangarap. Si Rapi Tulfo, may pangarap maging presidente yan. Si Erwin Tulfo, ewan ko kung anong pangarap niya, buwisit na yan. Pero sa sobrang taas ng pangarap ni Erwin Tulfo, kita mo pati nga mga Duterte na rason kung bakit siya talagang namayagpag ng bonggang-bongga, tinuklaw niya pa. Yan ang mga EPAL. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Rafi at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, bukas abangan natin yan. So medyo nakikita natin na intimidated sila kay Marcoleta. Medyo siguro kasi ang sinasabi lang parang baguhan. Pero mukhang naiisip nito mga kupal na to na inaagaw ni Marcoleta yung thunder nila, yung ilaw nila, yung light nila, limelight, inaagaw ni Marcoleta. Tuloy mo lang yan, sir. Kasi yan ang, kaya ka binoto ng taong bayan dahil gusto namin talaga na itakil mo lahat itong mga issues na to. Sana isunod mo na yung COMELEC. So this is a good development. This is a good thing. The fact na naiinis si Kiko, naiinis si Lacson, at naiinis si Karen Davila, ibig sabihin, Marcoleta, you are doing a great job. Mabuhay ka, and aabangan namin yung hearing bukas. Sana kung gaano ka-explosive yung hearing nung nakaraan, sana bukas mas explosive at sana mas maraming pangalan ang mag-surface para mas marami tayong pagtitripan. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayo mga kababayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y